Okay, muli tayo nagbabalik sa ating programang DNR at Your Service at kapiling natin ngayon si Forester Connie Romero upang bigyang linaw sa atin ng tungkol sa SCREMP at ang livelihood program na kaakibat nito. Magandang araw sa iyo. So magandang araw sa inyong dalawa. Okay. So ano po ba ang ibig sabihin nitong SCREMP, Ma'am Connie? Okay, ang SCREMP ay acronym ng Sustainable Coral Reef Ecosystem Management Program. So ito ay isang programa ng DENR at ito ay hango sa Executive Order number 533 adopting the integrated coastal management as a national strategy for the sustainable development of our country's coral resources. So itong SCREMP ay nagsimula noong taon 2012 at ito'y matatapos sa taong 2020. Mahaba-haba pa palang panahon ito. Ma'am, saan po ba pinapatupad itong programa? Ito actually ay programa sa buong Pilipinas, pero dito sa ating sa Bicol region, meron ito sa Camarines Sur at meron din siyempre sa Camarines Norte. So sa Camarines Norte, particular ito doon sa Marine Protected Area ng covering Calaguas Island sa Municipality of Vinsons. Dito po sa Municipality ng Vinsons, ano po ba ang mga nagawa na dito related dito sa SCREMP program na ito? Ang SCREMP ay mayroong 5 components. So una na rito yung Habitat and Vulnerability Assessment. So nag-conduct na ng Coral Reef Assessment. So ang ginawa bali nagkaroon ng diving. So tiningnan doon yung mga live corals, may hard at saka soft corals. At yung ginawang assessment ay based on scientific study. So ibig sabihin mayroong basis yung ating mga divers at talagang sabi natin competent naman yung ating mga divers sa Calaguas. Ang resulta po ba nito, nalaman nila kung ano talaga yung nasa ilalim ng dagat, na ito po ba ay maganda pa ang kalagayan sa ngayon? Sa ngayon ay maganda yung resulta nitong ating coral reef assessment kasi bukod sa nagkaroon ng intervention itong ating provincial government at ang ating municipal government kasi ito ay merong pondo na inilabas ang provincial government ng Camarines Norte. So, merong mga aktibong bantay dagat na talagang nag-iikot dito o nangangalaga upang maiwasan ang pagkasira nitong ating coral reefs. No, so kaya maganda yung resulta, although hindi ko masabi yung percentage, pero sa kabuuan ay maganda ang resulta ng habitat assessment. So ibig sabihin, siguradong marami pa tayong makakaing sariwang isda. Sigurado yan, Kuya Ariel, kasi actually kapag nagpupunta ako doon, kapag nag-iikot, sabihin natin nagpapunta sa isla para bumisita, nakakatuwa kasi makikita mong marami yung tinatawag natin na school of fish, ano? Makikita mo yung mga isda na lumilipad sila dun sa ibabaw ng dagat. May ganun may makikita kang ganun kapag ka ikaw ay sabi nga naglalayag. Ibig sabihin, healthy pa talaga yung ecosystem. Oo. Okay. At kaakibat po nitong tinatawag natin na SCREMP, balita namin meron daw pong livelihood program na kasama ito. Okay, yung livelihood program, isa yun sa component ng ating SCREMP. Sabi ko nga kanina, meron tayong 5 component. Unang-una yung habitat assessment. Meron din tayong coral reef rehabilitation and protection. And meron tayong social mobilization and development. Meron marine protected area establishment. At sustainable livelihood intervention. Yun yung pang-5. So yun yung reason kung bakit nagkanda kami ng training on fish processing. At kasama natin dito ang Department of Agriculture, particular ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na siyang tumulong sa atin para maturuan itong ating mga mamamayan
dito sa marine protected areas na ito na matuto nitong paggawa o pagproseso ng mga isda. Ano po bang klase ng mga training o produkto yung maaaring maproduce nila out of that nahuling isda? Doon sa ginawa naming training, so nag-focus kami doon sa limang product ng fish sa fish processing. Unang-una yung fishball. So alam natin na yung mga bata ay mahilig sa fishball kahit nga siguro matanda, no? Ako mahilig akong kumain ng fishball. Sumunod yung fish nuggets and may fish stick, tuna paw at saka yung fish tocino. So, yung limang product na yun, actually naging 7 kasi merong added na ginawa sila. Halimbawa, yung fish nuggets, pwede pang nilagyan ng mga breadcrumbs. So, may gano'n, parang may design, And then, yung fishball, pwede pala siya na basta yung gano'n parang nilaga lang. And then, pwede rin naman na i-fried. So, ibig sabihin, pagka siya ay nabilog, yung gaya na nakikita natin sa yung tinitinda sa palengke na mga bilog-bilog lang siya, nakapak, yun pala ay ready to eat na kung siya ay kaluluto lang. So, ibig sabihin, pwede na. Pero kung ayaw mo na may langis, lalo na sa mga, sabihin nating mga health conscious, ayaw mo nang mayroong langis. So, doon ka lang sa after na nagawa mo na yung fishball, pwede mo na siyang kainin agad. No? So, doon, ang fishball o yung product kasi na makuha natin out of the processing, depende din dun sa fish na gagamitin. So, depende rin ang magiging lasa niya at saka yung appearance. Kung halimbawang nagawa mo na. Halimbawa, yung fishball, yung first day, ang ginamit naming isda ay yung tuna fish. So, iba yung itsura ng fishball, hindi siya white. Diba, very common na nakikita natin na white, na white meat. Ginamit namin yung tuna. Ito, okay siyang gawin. Kaya syempre iba yung price niya, saka iba yung appearance. Mas mahal. Mas mahal siya. kasi syempre. Pero noong ginagawa namin yun, nakakatuwa yung taga-Calagua, sabi niya, ma'am, sa amin mura lang naman ang kilo niyan. So, depende. Pero ang gusto ko lang makita nila doon is pwedeng gamitin kahit anong klase ng isda. Kailangan lang makita mo yung process. Pero siguro, mas magandang tingnan yung puti. Kumbaga, kung ang titingnan mo ngayon ay yung opportunity na maibenta mo siya, syempre, yung appearance din noong product. So, yung puti na na isda, pwede mong gamitin yung salmon or di kaya yung bulyos. So, yun yung ginamit namin noon na fishball. So, maganda yung itsura. So, yung fish nuggets, maganda rin kung tuna kasi iba yung kulay nga nung napoproduce mo. Pero pwede din yung white. Kasi depende na sa preference mo. At saka, depende nga sa lasa. So, dun sa 5, ako, personally, ang mas nagustuhan ko doon yung appearance ng fish tocino. Kasi yung fish tocino, pag ipinakita mo yung itsura niya, para din siyang meat. Parang akala mo ay pork, parang pork tocino, pero siya talaga ay fish. At kahit yung lasa niya, mas maganda, oo. Kung health conscious ka, doon ka na lang sa doon ka na lang sa fish tocino. Pwede din yung pakan, ang locally ang tawag nila, or kahit na ang kulay ng fish, kagayan ba ng tuna. Ibig sabihin, mas madali yung appearance mas maganda kaysa doon sa kung halimbawa gagawin mong fish tocino ay salmon. Kasi syempre, white yung meat niya. So, depende sa magiging preference noong gagawa. Sino po ba yung mga na-involved dito ng mga tao sa ginawang pagpuproseso nito mga huli nilang isda? So, ang na-involve natin dito or yung recipients na talagang tinuruan natin, ito yung mga miyembro ng People's Organization within the Marine Protected Area. So, ibig sabihin na andun sila nakatira sa Calaguas Island. Yung iba naman ay nandito sa Barangay Sabang, sa Barangay Sula, sa Calangkawan Norte. Ito yung, kumbaga, surrounding naman. Surrounding. Pwede kasi yan within or adjacent or surrounding the Marine Protected Area. At nakita natin doon na
yung enthusiasm nila at saka yung tuwang-tuwa sila kasi Mhm. natuto sila noon at nakita nila na totoong makakatulong sa kanila ito. Kasi kung matuto sila na mag-process ng isda, kasi yung mga, kumbaga yung asawa nila ay mga mangingisda. So, halimbawa may nahuli silang isda, hindi naman kinakailangang ibenta nila lahat yun dun sa fish dealer na Mhm. usually ganun ang ginagawa kasi wala silang ibang means kundi ibenta lang yun. Ngayon, kung marunong silang mag-process noon, sa halip halimbawa na yung isda ay maibenta ko na ang kikitain ko lang is 100 pesos, kung marunong ako mag-process, that will be double. Kasi marunong na ako noong i-process yung isda na nahuli ng asawa ko. Mhm. Yun yung parang naging ano namin na ganun yung gawin kasi especially halimbawa dun sa Calagwas, may time na hindi mo talaga maibiyahe yung isda kasi Malakas ang alon. yung alon. Mhm. Di kaya walang yelo. Mhm. So kung meron kang ibang paraan para i-process yung isda, so hindi siya magiging ganun na lang na kuminsan ipinapamigay na lang ganun halimbawa wala ka talagang paraan para i-preserve siya o para lutuin ng may iba pang kung ano pwede mong gawin doon kundi Mhm. iprito lang. Mhm. So hanggang doon na lang yon. Pero kung mayroon kang ibang alam para gawin do sa produkto na yon, bukod sa yun ay makakadagdag sa iyong pagkakakitaan, ay syempre yung para sa mga health conscious po pwede rin na sabihin mo pwedeng ganito na lang din yung gawin ko dito. Parang Mhm. matututo ka din kahit Mm. sabihin kahit sabihin hindi pang negosyo yung gusto mong gawin, yung para doon sa personal mong pangangailangan, pwede naman siya. Mhm. Baka may tanong pa ang aking kapartner, si Jade. So ma'am, ito po bang mga produkto na ito, minamarket na po ba sa buong Bicol region or within the Camarines Norte lang? Actually, yun yung plano namin na doon siya papunta. Sa ngayon kasi, ang nagagawa pa lang natin is bigyan sila noong training na yon, no? Mhm. Pero nakaplano na bigyan sila ng livelihood provision. So yun yung susunod na nagagawin natin and we are hoping na kung maibigay natin itong pondo na ito, dumaliit lang ito, ay kahit pa paano ay makatulong kasi kumbaga sabi nga ang pagpupunla o pagbibigay ng isang bagay na yun ay depende din sa kakayahan ng tatanggap Mhm. o sa kanyang kahandaan para ito ay palaguin. Kasi kahit bigyan natin sila, kung hindi pa sila ganoon kahanda, pwedeng hindi yumabong o hindi umunlad yung inilagay nating punla. Mhm. So, yun marahil ang pag-aaralan pa. Pero sa ngayon, meron tayong pondo, ang DNR per se, ay meron na talagang inilaan para doon sa livelihood provision, para doon sa mga nag-trading na yon before the end of this year. Parang bibigyan sila talaga ng Ng puhunan. seed capital. Oo. Kasi yun naman, itong ginagawa natin, may dagdag ko lang, ito ay, kaya naisip natin na yun yung ibigay, yung fish processing, kasi yun yung isinadjust nila during the FGD, yung focus So group galing rin sa discussion. kanila? Oo, nanggaling din sa kanila. Maganda at galing sa So, kanila. ano po yung mga gusto ninyo? Kasi during the FGD, nagtanong kami, ano po ba yung mga gusto ninyo? So, ang sabi nila, ito po yung gusto naming training. Meron pa nga doon yung seaweeds farming. Mhm. Kaya lang, or seaweeds processing, kasi nagpa-farming sila, seaweeds processing. Ang kaso, yung nagkataon na itong ating lecturer, sabi nila ayaw nilang pumuntang Calagwas kasi binibiro sila ng mga kasama nila na yung bangkay man niya makuha sa Guam. So, ayaw nilang mag-risk kasi very risky ang pagpunta doon sa Calagwas. Malalaki yung alon. So, ang sabi namin, sige, ano yung pwede pa? So, doon sa list ng trainings na sinabi nila, isa na yung fish processing. So, yun yung nilagay, yung nagsikapan na magawa. And nagsabi din doon na sana po after noon training, meron namang seed capital na maibigay sa amin. So, hindi naman sila mabibigo dahil meron talagang inilaan para doon. So, we are hoping na kung maibigay natin yun ay masustain naman yung bagay na yun na gusto talaga nating mangyari. May naalala po ba kayo habang nagtitake ng training itong mga magulang o mga asawa ng mga mangingisda nung kanilang reaksyon doon sa binigay sa kanilang training? Ay natutuwa sila. No? Ako,
ako personally, nung nakita ko yung eagerness nila, nung ibigay yun, actually yung iba ngang mga nanonood doon, parang meron silang sabi nila, bakit sila lang, ano? Pero we let them manood na lang, yung sa hindi nakasama. Kasi syempre hindi natin kayang i-accommodate lahat. Kasi syempre limited yung fund natin for the training. Pero yung ibang mga, kasi ginawa namin yun ay sa barangay hall lang, doon sa open court. Yung mga nanonood doon, hindi naman namin pinagbawalan na manood din o makitingin. Although yung iba na talagang nagbe-bake, nilagyan talaga namin ng hairnet. Kasi alam mo yung processing ng food, kinakailangan talagang malinis sila. So, okay lang, nakikipanood sila. At sabi nila, ma'am, eto talaga makakatulong sa akin to, sabi niya. Gusto ko, kasi ako nagluluto ako ng maruya, sabi niya ganun. Alam mo yung maruya, yung saging na pinirito, yung kalingking, ganun. Sabi niya, isa ito sa susunod kong ititinda. Binibiro nga siya nung isa na, kuya, yaman ka na, sabi niya. Sabi niya, marami yung gumagawa ng fishball, pero okay din niya. Magko-concentrate ako dito sa fish stick kasi wala pang nagtitinda dito, sabi niya ganun. So, during the training, meron na doong nag-iisip kung paano niya magagamit yun. At talagang sabi nga nila, mampuhunan na lang ang kailangan ko. Yung isang participant doon ay lahat ng recipe talaga inikutan niya. To the point na binibiro na siya ng mga namin. Oy, hindi ka dito kasama, yung gano'n na. Gawan niya, hindi ka naman dito, ba't nandito ka? Kasi nakikibake din siya. So, nakita mo yung eagerness na matuto sila at sabi nila, makakatulong sa amin ito. So, yun ang parang nagbibigay sa akin ng inspirasyon din bilang isang empleyado na through me, mabigyan ng pagkakataon na masensorate ang kabuhayan ng mga naandoon. Although the fund is not mine, that is from the government, na nakakatuwa din na maging daluyan ka noong biyaya para sa kanila. Napakaganda naman pala nitong programa na ito, no? Kakibat ng SCREMP na para masustain natin lalo yung ating mga natural resources, no? Okay. Bilang panghuling pananalita po, anong nais niyong iparating sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay? So, ang gusto ko lang po ay kung sakali na maibigay po sa inyo yung pondo o yung maliit na kapital na gustong ibigay sa atin ng pamahalaan, sikapin po natin na sinupin ito kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon na magbibigay ng pondo ang gobyerno para sa ganito. Kasi ang SCREMP nga, nagsimula siya ng taong 2012 at matatapos sa 2020. Pero yun po yung full implementation nila. Kasi yun ay yung sa long term. Yung kasing medium term is 2012 to 2015. So we do not know kung itong para dito sa Calaguas Island ay hanggang 2015 lang. Sana lang maging hanggang 2020 siya, pero kung halimbawa 2015 lang, ibig sabihin ngayon lang talaga maibibigay yung pundo na yon. So, sinupin po natin kung ano man yung ibigay sa atin, gano'n man ito kaliit, at ipagpasalamat na lang natin na isa tayo sa nabigyan ng biyaya. Kasi sa napakaraming taong dapat bigyan ito, at least tayo kahit kakaunti ay nabigyan. So, yun lang po siguro. Okay, yan po narinig natin ang ating panayam kay Forester Concepcion Romero ng DNR Region 5. Maraming salamat, ma'am. Ang NGP o National Greening Program. Ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan, siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa Bilog na Nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.